Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tuluyan na ngang natuluyan at tinuluyan ng virus ng Senado na si Riza Hontivirus, itong si self-proclaimed son of God at peking pastor na si Apollo Kibuloy. Mayroon na nga manong kaso itong Apollo Kibuloy at mayroon na ring warrant of arrest. Ang problema na lamang ay kung saan siya hahanapin. Ngunit kahit na ganito ang mga nangyari, ang tunay na talagang puntirya ng virus na ito ay ang ating tatay digong na si former President Rodrigo Roa Duterte. Alam ng virus na ito na kapag napatumba niya ang Kibuloy na ito at napakulong ay alam niyang kakayarin niya rin ipatumba si Tatay Digong. Lumabas na nga ang tunay na intensyon ng mga pulpolitikong mga ito. Hanggang ngayon, si former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong pa rin ang kanilang puntirya, ngunit ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod at sinusuporta ng ating Tatay Digong. Prinotektahan niya ang pinakamamahal nating bansang Pilipinas ngayon ay taong bayan naman ang poprotekta dito kay Tatay Digong. Pagpapakita lang ng pasasalamat sa kanyang mga ginawa upang paunlarin ang ating bansa. Hindi nga rin naiwasan ng mga netizen na magbigay ng kanilang hinaing. This is a real martial law. Why the Supreme Court is so silent? Very unfair. We are being oppressed under PBBM administration. Ngayon wala na ang SMNI, malaya na naman ang makapag-recruit ang makakaliwa. Yan ang bagoong Pilipinas. Pwede naman pahayag ng totoong balita kahit tinanggal ang SMNI. Wala din sila magawa sa mga taong nagpapahayag ng katotohanan. SMNA lang ang nawala, hindi ang mga tao na naghahayag ng totoong balita para sa mamayang Pilipino. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Well, tuloy-tuloy lang ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sa pagkawala nitong SMNI. Kasi po, sa totoo lang po, nung pumasok po yung SMNI, naikumpara po eh. Kumbaga yung press pala natin, sunod-sunuran lang sa mga oligarko, no? Ang press pala natin ay mga matatawag na wala palang kwenta yung mga expose ng mga traditional media natin nung araw, no. Ibang klase po talaga yung SMNI, yung binigay niya, no. Kaya ngayon dahil sinibak na po, tinanggalan na ng prangkisa, hindi na makakabalik sa Free TV. Hindi po tayo nakakarinig kahit po sa mga kasama nila sa press. Kasi dati pa naman silang hindi tinuring na kaisa. Parang alam ko yung pakiramdam ng parang alam ko yung pakiramdam ng ganyan eh. Hindi ka belong. Hindi ka belong to the group. Outsider ka lagi. Yan po ang SMNI eh. Lagi silang hindi kasali. Hindi sila tinuturing ng mga press dito sa Pilipinas. Okay. Walang Senate yan. House of Representative lang po ang nakikialam sa prangkisa. Pero siyempre sana idulog nila yan sa Supreme Court. Kaya lang, ang katotohanan po ng buhay, napapanood pa rin naman natin ang SMNI. Di po ba? Napapanood lang po natin yung SMNI. Ako hindi po. Wala akong TV. Meron TV rito, hindi ko ginagamit. Napapanood ko lang na may SMNI sa YouTube eh. Kaya hindi na po ganong hindi na po ganong apektado tayo niyan, no. Kaya lang isa po 'yan sa mga panggigipit, di ba? Isa po 'yan sa mga panggigipit. Nakaka-relate ako diyan eh. Outsider ka lagi. Outsider ka sa grupo. Yung media grupo 'yan eh.
ABS-CBN, GMA, kala mo magkakalaban, di ba? Pero pag merong kang ginipit sa isa, putya, kampihan yan. Ayan. Hindi po yan dumadaan sa Senado. Ang may pakialam lang po sa franchise, yan lang pong eto lang po, yung House of Representative lang po. Parang yung ano naman, yung mga treaty naman, wala namang pakialam yung House of Representatives sa mga treaty. Sa Senado lang po yun. May kanya-kanya po yan eh. Hindi po siya dadaan. Huwag po tayong makulit. Ang prangkisa po para sa House of Representative lang. Pero pwede po nilang idulog yan sa Supreme Court. Siyempre, kukwestiyonin nila sa Supreme Court. O sige, ako na mali. Alam niyo po, pag mali po ako, madali po akong umamin. Pero pag sigurado po ako, sigurado po ako. Pero kung pagpipilitan niyo, hindi po ako makikipagtalo. Madali lang namang ayan. Okay. Kung mali po tayo, okay lang yun. Wala po tayong problema. No? Basta ngayon, ang balita lang natin, okay na po yan. Hindi po malaking usapin yan. Kung dadaan po sa Senado, okay. Kung hindi po dadaan, okay din. Ang binabalita ko po, 200 po. Ito po. Madali naman po i-research natin yan. Wag na po tayo wag na tayo magtalo kasi ang pinagtatalunan natin researchable eh. No? Kaya lang hindi ko po puputulin tong broadcast para lang pagbigyan kayo. Okay? 284.44. So kung dadaan pa po yan sa Senado, di dadaan. Okay na yan. Okay na po. Sige na po. Madali lang po mamaya mag-research nga po yung iba para malaman lang po natin, no? Kasi ang dami po nating issue. Nagpapaano tayo diyan eh. Gusto niyo itigil ko to para makapag-research. Tigil na lang natin. Nagtagumpay na naman yung makukulit. Franchise. Okay. Okay na, mamaya isa-search natin yan mamaya. Madali naman po. Hindi po yan na makakasira sa pagiging makaduterte natin o hindi. No? So kung may question po kayo, pwede na po natin isang tabi yan. Mamaya na lang po uli. Kasi ako, alam ko franchise sa House of Representative lang. Pero kung mali po ako, tatanggapin ko po yan. Wala pong problema. Okay? Bukas na natin. Malalaman ko. Kasi alangan namang itigil natin to. Ganun naman po yun. Hindi naman po yan malaking usapin. Pero ngayon po, ay tinanggal na po yung prangkisa ng House of Representative. Okay. Okay na po yan. Ngayon, eto po, di ba dapat masaya na sila. May kaso na sa kinasuhan na ng DOJ. May kaso na po sa may Pasig. Ang kaso po sa Pasig non-bailable, ito po yung human trafficking. Tapos sa Davao naman, bailable po yung sa Davao, no? Sana baliktad na lang. Sana sa Davao na yun unavailable. Okay. So nasa korte na po. Pero ini-insist pa rin ng mga senador na gusto pa rin nilang hulihin dahil gusto nilang mag-appear dito po sa Senado, no? Kung ako kay Pastor Kim, mag-a-appear na lang ako para gusto niyo ba ako mag-appear? Sige. Kasi kung ako lang wala naman itatanong yan si Rizon Tiveros eh. Naalala ko na yan eh. Nung araw, galit na galit siya kay DOH Secretary at that time. Ito si DOH ang Godfather, 'di ba? Godfather pang tawag eh. Kay sino na nga yung DOH? Si Duque, 'di ba? Nagganyan din, press con din. Godfather, ganun.
Alam niyo kung ano lang po yung tinanong niya? Kayo po ba ang godfather ng ano ng sindikato sa PhilHealth? Hindi po. Wala na, tapos na. Kaya Pastor Kibuloy, wala pong kakayahang itanong sa inyo yan. Kabisado ko na yan, magaling lang yan sa magaling lang po yan sa sa presscon kasi sa presscon syempre wala na magkokontra sa kanya doon. Lahat naman ng mga nagtatanong. Naalala niyo ba 'yun? Yun lang ang Putya, pero before, ang haba po nun. Salamat naman at dadalo na si Duque kasi patutunayan natin na siya yung et cetera, et cetera. Alam niyo po, Pastor Kibuloy, tatanungin lang kayo, totoo po ba na kayo may kinalaman? Wala po akong kinalaman. Tapos na, hindi marunong mag-follow up yan. Parang si Rapi Tulfo naman, nagtatago naman siya sa, payag ka ba na lie detector test? Unlike po ng mga senador noon, no? Ang gagaling po nila sa tanungan. Mapapalabas po nila na nagsisinungaling yung tao kahit walang lie detector test. Ganun po noon eh. Hindi po yung contempt agad. No? Palalabasin muna yung mga nanonood ngayon, sinungaling tunta. Kayo na magko-conclude eh. Hindi na mahirapan yung mga senador eh. Ibang klase mga senador natin ngayon. Yung mga sikat, yung mga kapiraso lang yung yung kapiraso lang yung nasa pagitan ng dalawang utak. Opo, kabisado ko yan. Di ba, Abilio? Kabisado natin yan. Ikaw na Abilio. Ikaw, sinolo mo na. Ikaw na lang nagko-comment sa Facebook. Eh. Pagsalitain mo naman yung iba. Okay. Punta na po tayo rito. Ito po, nilalatag po nila, maliban po dito sa kaso ni Kibuloy. Ako, ang paniniwala ko talaga, ang punteriya talaga nito, kasi dapat ngayon, tapos na di ba? Dapat ngayon, kung si Kibuloy lang po, dapat nito, nagdidiwang na sila, naghahanda na sila para sa eventual. Hindi pa rin po sila masaya. Ang dami pa rin po nilang inuungkat. Katulad ngayon ng Rappler, tignan nyo po, makukulong na po si Kibuloy, pinadadakip na, correction, bura. Pinadadakip na po ng Senado si Kibuloy, so dapat okay na. Kasi, tapos yung DOJ naman, nagsampa na ng kaso, dapat okay na. Bakit po nagbe-build up pa rin yung Rappler? Bakit may investigative journalism pa rin po sila na pinapakita po nila yung mga yaman di umano ng hindi naman po di umano, talagang yaman po yun ng kingdom, no? Kasi nakuha nila sa hindi naman po nila yung mga sabi-sabi lang eh. Sa official po, ang nakalagay pong may-ari ng mga natutuklasan ng Rappler KOJC. Di ba yan yung kingdom? So hindi po yan nililihim, di ba? Hindi po yan nililihim. Ngayon, pine-present muna, ilang araw na po yung Rappler, nagpapakita ng iba't, hindi pa inisang beses eh. Inaraw-araw po nila, parang serye. Malalaking mansion. Okay, malalaking mansion. Pinapakita nila ngayon. Ngayon, ang question nila, pangkaraniwan lang si Pastor Kibuloy na mangangaral. Anong tawag niya? Preacher. Ang hinahang nila ngayong question ngayon, sinasabi, sa tingin ba ninyo, itong pangkaraniwang preacher ay may kakayahan na makapag-produce ng ganitong kalalaking di ba? Yan diyan naman nila hinang ngayon. Pucha, alam mo na kung saan patungo eh. Di ba? Alam mo na kung saan patungo yung mga investigative journalism kunwari. Ang isa bang pangkaraniwang pastor? Hindi po. Ito ang tanong nila eh. Ang isa bang pangkaraniwang pastor o pangkaraniwang preacher ay anong tawag doon? Yung makakapag-produce ng ganyang kalaking yaman?
Yan yung kino-question nila ngayon. 'Di ba? Ang patutunguhan po niyan si Duterte. Ito, tignan niyo na ngayon dito. Ito po si Garin. Yung dating DOH Secretary Garin na ngayon ay congressman. May tinatago ba si Rudy Duterte? Dapat daw ini-explain niya bakit siya ginawang Rudy Duterte Garin tells Rudy Duterte to explain role as Kibuloy's wealth manager. Inuugnay na nila ngayon na si Kibuloy, bakit niya ginawang wealth manager? Bakit niya ginawang administrator ng kayamanan ng KOJC? Si Pangulong Duterte. Tapos kay Risa Hontiveros naman, pinalalabas niya, may testigo sila, na para mo kasi masabi na money laundering, literal po yun eh, yung money laundering galing po sa masama. Natatawa ko rito sa may nag-comment dito dati. Badong, hindi yan literal na paglalaban paglalaban ng ng pera. Yun nga po yung meaning ng paglalaban ng pera. Galing siya sa marumi yung pera. Galing po, ang ibig sabihin po na maruming pera, galing po yan sa mga illegal na gawain. Yan po yun. No? Tapos, lilinisin, yan, kaya money laundering. May money laundering na ngayon na tinatawag. Paano magiging illegal yung yaman na yan? Di ba? Ngayon, may investigasyon, sinasabi naman dito, nililinis yung maruming pera. Yung galing sa illegal, lilinisin, magiging legal na ngayon. Bakit si Rudy Duterte? Di ba? Yan yun eh. Dalawa yung teorya ko rito, no? Una kasi, pinunteriya naman talaga nila si Rudy Duterte. Magagalit na naman kayo pag nakakalimutan ko yung pangalan na Tatay Digong o Pangulong Duterte. Huwag po kayo magalit. Natural lang po sa kwentuhan na minsan Duterte lang o Digong lang. Pero hindi ko po sila binabastos. Okay. Halimbawa po si Digong. Inibiro, tinitrigger ko lang kayo. Halimbawa po, inuugnay na nila ngayon. Kaya siya administrator niyan, malamang. May ugnayan yung paglaki ng pera ng KOJC. May ugnayan yan sa pagiging politiko ni Pangulong Duterte. Anak ng tinapay. Alam nyo, yung mga tsoryan nyo, pambobo eh. Hindi pa ako si Duterte Si Badong pa lang ako. Basang-basa ko na kayo eh. Ang mangyayari niyan, iimbestigahan nila ngayon si Duterte. Ang sasabihin bigla nitong mga to, magtatagpo-tagpo yan eh, lahat ng bintang eh. Magtatagpo-tagpo yan. No? Una, may sinasabi rin sila. May kasunduan si Duterte tsaka yung China. Hindi man nila ma-prove na nagnakaw si Tatay Digong sa pera ng taong bayan kasi mahirap pong i-prove yung wala. Kita nyo po sari-sari po ang akusasyon nila kay Tatay Digong. Mamamatay tao, demonyo, diba? Demonyo, santanas, lahat, digongyo nga eh. Di ba? Yan yung mga nila, yung mga talagang talamak sa kasamaan. Pero never po tayong nakarinig na si Duterte ay nagkamal ng salapi. Wala po. Wala po silang bintang. In general, parang sinasabi lang, laganap ang korupsyon. Pero never po nila sinabi na nagpayaman. Wala po sila eh. Nikatiting. No? Sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, kaya po ako bilib na bilib sa mama eh. Inakusahan kung ano-ano. Pero never yung pag-akusa sa kanya nagpayaman ng pera. Until ngayon.
Magpaliwanag daw si Duterte. Kayo ang may malikot ng isip. Kayo magpaliwanag kung bakit nyo idinadawit si Duterte. Tigilan nyo na kami. Nagawa nyo na sa 125 million ni Sara Duterte. Ano natuklasan? Bakit kayo nagsitahimik sa 125? Lahat ng mga politiko, pati si Risa Ontiveros at saka yung Makabayan Black, balikan natin, ibalik natin sa kanila. Tanong nyo, bakit kayo nanahimik sa 125? Ano ba yung sinasabi nyo nun? COA audit yan. I-audit yung 125 million. Lumabas na po ang COA audit. Bakit kayo tahimik nung lumabas na yung COA audit? Kasi wala sa COA audit na anomalya sa 125 pesos. May nagbalita ba niyan? May nagbalita ba sa mga taga-news? Binuksan pa ba yan ni Franz at saka ni Risa Ontiveros? Binalita ba nila na walang anomalya sa 125 million? Wala, hindi na. Yan po sila eh. Ganyan po sila magtrabaho eh. Pero natatandaan natin yan. Yung binibintang nyo, walang basehan. Sabi nyo, i-audit yan, i-audit. Kala nyo, nakakalimot kami. Hindi namin kakalimutan yan lahat. Hindi kami, lahat ng mga akusasyon nyo ngayon, yung 52, magkano ba yung kay Pulong? Asa na yan? May COA audit na yan. Bakit hindi nyo i-present yung COA audit? Wala naman eh. Pag sinita mo nga yung mga, wala naman kami sinabi ninakaw ni Pulong. Ang sinabi lang namin may budget. Pero yung paraan ninyo ng pagpe-present, parang kriminal lang mga 51 billion. Ako pala nang hupit ng 1 billion. Parang kriminal yung mga Duterte. Inuulit-ulit lang nila. Ngayon, ano ang ulit-ulitin nila? Bakit ginawa si Duterte na administrator? Bakit siya ginawa? Bakit ang yaman-yaman na KOJC at administrator si Duterte? Anong termino ni Risa? Magkasabwat sila. Magkasabwat? Bakit magkasabwat? Magkasabwat? Bakit? Meron bang krimen? Wala. Wala silang binibintang na krimen. Ang sinasabi nila, ang daming kayamanan ng KOJC at administrador si Digong. Pucha, magwawala. Talaga, anomalya. Hindi nyo na kami mautuli. Hindi nyo na mauuto yung taong bayan. Magbintang kayo at kayo magpaliwanag. Ilang beses na ginawa ni Tulfo yan sa Senado. Kurap ka. Kurap kayo. Ipaliwanag nyo kung bakit hindi kayo kurap. Hindi po ubra yan. Matalino po si Pangulong Duterte. Pinagpapaliwanag nila si Duterte. Bakit daw siya ginawa? Teka po muna. Yung bang Henry C., yung po bang may-ari ng SM, pinagpapaliwanag nyo kung bakit yung mga manager nilang kinuha ng manager? No? Yung bang mga Ayala, pinagpapaliwanag nyo kung bakit yan ang kinuha nilang manager? Wala kayong pakialam. Legal ba? Illegal ba yung pagkakatalaga kay Duterte? Hindi. Legal naman pala eh. Bakit nyo inaangalan? Kasi nga ang punteriya nila, si Duterte talaga. No? Pinasama nila ng pinasama si Kibuloy. Di ba? Para pati yung pera ng KOJC, Kingdom, kung masama yan, pwede nilang kumpiskahin, di ba? Naunahan sila ni Tatay Digong. Hindi nila ngayon makumpis. Bintang na lang kay Digong. Kasabwat ka kasi dyan. Utot nyo. Patunayan nyo makasabwat. Uy, may nagpa-star. Thank you very much kay Loida Monteflor. May mga nagpapa-star. 100 star. Kala ko 100 yung nanonood. Yung pala 100 star. Thank you very much, Madam. Madam Loida Monteflor na nagpa-star.
Bakit si Digong magpapaliwanag? Kayo magpaliwanag. Kayo nang bibintang na may ugnayan eh. Hindi nyo nga masabi na may nakawan na naganap eh. Yari na kayo sa KOJC, sa mga taga-kingdom. Hindi na po papayag. Pati pera nila sasabihin nyo, nakaw. Pati pera nila sasabihin nyo, galing sa masama. Ang alam ko yung pera nila galing yan sa mga miyembro eh. Di ba? Galing po yan sa mga miyembro. Ganun po sila katiwala. Eh bakit yung Katoliko, mayaman din naman tayo ah. Wala nga lang tayong nakikitang mga pinatatayo. Kasi diretso sa Papa sa Roma. Hindi nyo kino-question? Pinayayaman natin yung Papa sa Roma? Buti pa nga yung iglesia, nakikita nyo, merong ng Philippine Arena. Merong malaking central. O yung KOJC, meron silang Glory Mountain. Meron silang Kingdom. Bakit gulat na gulat kayo? Eh yung mga abuloy po sa simbahan, wala pong tax yan. Gulat na gulat kayo yung mayayaman yung simbahan. Hindi po ang kingdom ang pinakamayaman na simbahan. Kung naghahanap po kayo ng pinakamayaman na simbahan, supposedly, dapat yung Katoliko dahil tayo pinakamarami. Pinakamarami eh. Pero hindi po tayong pinakamayaman sa Pilipinas dahil direkta sa Roma. yung Papa sa Roma mayaman. Ako naniniwala ko eh. Kita mo nyo, yung gustong paimbestigahan ni Franz. Ito halo-halo na. Gusto niyang paimbestigahan yung pati yung mga nakaraan na kasunduan daw ng China na gustong ipatanggal yung barko, si Duterte na raw yun. Ang tindi ni Franz eh. May sarili ring mga investigative journalism. Patunayan nyo. Kasi kabaliktaran yung sinusuplayan natin yan eh. Kung gusto ni Duterte yan, na patanggal yung ayungin na yan, eh di, sa tingin nyo ba may makakapigil kay Duterte sa mga kagustuhan ni Duterte nung siya ay presidente? Kayo naman, no? Hindi naman po yan si BBM. Pag sinabi po ni Duterte, PI kayo, tigilan nyo yung paglalaglag ng bala. Kinabukasan, wala na po naglalaglag ng bala. Pag sinabi po ni Pangulong Duterte, tigilan nyo yung dodroga. Papatayin ko kayo. O yun, naganap. hindi nyo naintindihan. Kung gusto ni Duterte na patanggal yung barko na yan, bakit hindi matatanggal yan? Pinagbubulan yung mga tao eh. Wala po ni isang tungkol sa ayungin na sinabi si Duterte na tanggalin na tong barko na to. In fact, 6 years, sinusupply natin niya. Wala tayong naging suliranin. Grabe po. Alam nyo, konti lang yung mga yan. Pero ang iingay, kahit po sa FB, ang konti na nga, 33 lang nanonood. Siguro 7 lang dyan yung kapanalig natin. Sila nagpaparami sa akin. Wala na nanonood, 33 lang, 36. Panay troll pa. At proud po tayo na mayaman yung Katoliko. Bakit naman tayo hindi magiging proud? Proud din yung iglesia na mayaman sila. Ibig nyo sabihin, kasi dito sa Pilipinas, ang sukatan ng pagiging malaking kasapian, yung mayaman yung inyong simbahan. Papaimbestiga nyo, bakit mayaman yung Di mag-imbestiga kayo. Pero dinadamay nyo si Duterte, putya, alam na yung punterma, alam na yung punteriya.
Hindi talaga, ang punteriya nyo talaga mga Duterte, ang punteriya nyo talaga politika. Sabi nga ni Attorney Panelo, dalawa lang yan eh. Ang punteriya nila si Apollo Kibuloy at nadamay si Duterte, o si Duterte talaga ang punteriya nila, damay lang si Pastor Kibuloy. Bakit po pinupunteriya papadaan pa kay Kibuloy? May sagot po tayo riyan. Bakit po pinadadaan pa kay Kibuloy? Sa yaman ni Kibuloy, halimbawa, di ba? Kasi iugnay nila. Yung mga, ito ang susunod nilang dialogue. Yung mga ninakaw ni Duterte, kaya nakatago dahil pinatago kay Kibuloy. Kaya no si Kibuloy, ako na magpupuno. Ginagawa nyo pang teleserye. Ang bottom line yan, ganito po iikot yung kwento nila. Mga kwentista yan eh. Mayaman si Pastor Kibuloy dahil dyan tinatago ni Duterte yung yaman niya. Gusto nyo pang patagalin, di ba? Sinortcut ko na. Doon din papunta yan eh. Yung maninakaw ni Duterte, kaya siya mukhang mahirap kasi binigay lahat sa kingdom. Ngayon, yung kingdom, dahil makukulong na si Kibuloy, humawak na yung tunay na may-ari ng yaman. Kita nyo? Pinaiikot nyo pa eh. Kayo magpatunay niyan. Wala na yung Duterte mo. Ikaw. Wala daw si Duterte. Bakit ka narito? Wala pala. Dapat hindi mo na ako pinapansin. Huwag niyo po naburahin na kasi matatapos na ako eh. Kaya ito, ang punteriya po nila si Sara Duterte. Pero tignan niyo po si Sara. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.